Isa po sa mga pinakamalapit na pinsan niya. At ayun na nga, nasasabi na lahat ni Tito Marjon kung ano si Harry. Sobrang mabuting tao na nakakabigla talaga yung mga pangyayari. Yung maling kapamilya, yan po si Ate. Kaya sa'yo, Harry, hindi ko na marinig yung ate Cathy. Mag-shargo kami. Kaso, hindi naman ito tuloy sa... Ano na po yun? Kahit hindi po ako nagpapalanata, sinumpok po nila ako. Then, yung Maranata boys, naging bugoy nila namin para makasama ako sa grupo nila. Ayun, ipagdasal natin si Harry. Tsaka, sobrang mahal dyan namin ni Harry. Naalala ko, nung bata pa ako, nahi kami nagtitinti. Tas niyayakap niya mo mahigpit na sasabihin niya. Di ka na makakalabas. Tas naalala ko po yung binabit ng buhok ko. Even though, hindi ko gusto. Pero, even though hindi ko naman gusto, mahal ko pa rin si Tito. Naalala ko yung mga tinuruan niya ako paano mag-basketball, paano yung mga basketball games, paano mag-shoot. Todo yung supporta niya sa akin ko kahit malayo po siya, sa barko po siya habang nag-work. Tito Harry, siya po yung tito na parang never po nakatanggap ng pagalit. Kasi kung sa Providence po, pupunta ako. Siyempre, pupunta po ako doon. Kung alam ko pa, pagalitan ako ni Tito Bunso. Pero pag doon po naman si Tito Harry, siya po yung kabaliktad. Parang kahit anong gawin ko po, okay lang po. Ganyan. Tapos may one time po naalala. Naiwan po ako sa Providence. Kasama ko sila Kuya Ron, Kuya Dave. Tapos parang wala po kaming ginagawa. Tapos parang bigla na lang po kami dinala ni Tito Harry sa area. Hindi ko po makalimutan yun. Ganun po kabay yun si Tito Harry. Nung libre niya po kami doon. Half ng buhay ko, kakilala ko nito si Harry. Since high school, kasama namin sa negosyo, sa kulitan, inuman. Masasabi ko lang po, mamimiss ko sa kanya eh. Ayan, yung kabyang baliktad, always ganyan. Mumismis ni Harry, pagkasama. Naghihirap. Alam niyo po, yung parang ang hirap na biglang, bakit? Biglaan na wala na lang. Kasama ka na. Kasama ka na. Simula pagkaanak ako. Kakasal ako dapat nandun kayo. Ang hirap tagpipin, pero kailangan. Ayaw mo nang malungkot. Dapat lagi tayong masaya eh. Lagi nag-iinuman. Lagi naglaplano ng out of town na hindi matuloy-tuloy.
Eh nung high school pa na din po, naging magkakalala na talaga kami. Actually sa computer shop, imbis na pumasok po kami, third year, sa computer shop po kami, pinag-aaral kasi sa computer shop po kami. Dumating na po sa point, pag wala yung isa sa amin, nagagalit. Ba't daw hindi kami pumasok? Wala, sa computer shop dapat kami friends. Friend ako ni Harry since high school. Then, sa hindi nakakaalam, ang first business ni Harry pagkakaalam ko is Shoppa. Nagbenta siya dito sa Loyola hanggang sa school. Inuutang namin, wala nang bayaran. Okay lang kaya yun. Mga kabait ni Harry. Ako po si Norma, nanay ni Marty. Kung kilala niyo po si Marty, siya yung isa sa pinakamalapit na kaibigan niya. Bali po, nakatira po kami sa Batangas. Magkapit-bahay po kami bilang sign. Si Harry po yung kachismisan ko. Lagi po kami yung chismisan, nag-aagaw kami sa chismis. Kahit nasa bago na siya, lagi magtatanong siya, Ate Len, anong bagong chismis? Pag inaantok siya, ano daw ang bagong chismis? Pasensya na po tayo. Kasi po, anak ko po yung nawala. Sobrang sakit po sa akin. Nanginginawag po ng anak ko, magpapanay. Nasa Australia po tumawag. Siguro mga 2 minutes bago po sinabi, Nanay, may hindi magandang balita. Kaya gusto mong nangyari. Sobrang kapag nakinig ko, tinawag ko sa kanya ngayon. Hindi siya nakasalita. Umiyak umiyak muna yung anak ko. Bago sinabi ko, nanatawag ko si Harry. Hirap kong tanggapin. Sobra. Nasabi ko agad. Kung pwede ko lang ipalit ang buhay ko. Para kay Harry. We gather here today with heavy hearts, yet with love, to honor and celebrate the life of Harry. Kahit sa maikling panahon na nakilala po ng aming pamilya, masayahin, masipag, laging pagka may bakasyon, isa naging nahuhugas ng pinggan. Hindi na mabago pagmamahal sa iyo. Sana'y pakinggan mo ang amin ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapago. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. May mixing message lang po ako na babasahin galing kay Marty dahil wala po siya ngayon dito. Unfortunately, nasa back po siya. Hindi po siya makauwi. Harry, akala ko ubos na yung luha ko. Akala ko kaya ko nang tanggapin na hindi tayo magkita muli. Ang hirap pa din.
Dahil siguro wala ako dyan ngayon. Kaya napanaginitan kita kanina. Yung tipong nagre-ready na tayo umalis para papuntang Quezon para mag-surf. Tapos nasasakay na ako ng sasakyan. Gamos na namin hindi ka nasasama. Paano nagpapaalam? Tinanong kita kung bakit. Nakangiti ka lang. Nakita ko sa mukha mo na masaya ka. Tagal-tagal na pagluluksa to. Patunay lang yan kung gaano ka namin kamahal. Sa pinakamamahal kong kapatid, ito na ang araw na pinatatakutan ko, ang araw ng naglibing. Totoo na ba talaga? Talaga bang hindi na ito isang masamang panaginip? Kahit ang daming nagsasabi na may rason kung bakit ka kinuha, hindi ko magagawang tanggapin. Napakasakit. Bakit mo kami iniwan ng ganun-ganun lang? Bakit kailangan na kang sunduin sa airport ng walang buhay? Kung alam lang namin na mangyayari ito, sana pinigilan ka na namin sumampal sa barko at nasa huling beses. Sana din hindi ka na nag-extend pa. Ito na ang pinakamasakit na nangyari sa buong buhay ko. Ang luha ko na hindi maubos-ubos. Ang puso ko durog na durog. Hindi ko akalain na isa sa ating magkakapatid ang kukunin ng ganito kabilis. Napakaraming pangarap na nawasak. Plano sana natin magkita pa dito pero paano na? Sobrang sakit talaga isipin na hindi ka na namin makakasama sa pagtanda. Kasama mo na ba si Daddy Boy dyan? Masaya ka ba dyan? Sana tulungan mo kaming tanggapin ang lahat ng ito. Napakabigat na wala ako dyan. Sorry talaga. Gustong-gusto sana kita yakapin ng higpit pero hindi ko magagawa. Salamat Harry Boy sa lahat ng kabutihan at umamahal mo sa amin. Mamimiss ko ang pagsuporta at pakikiramay mo sa tuwing malungkot ako at may problema. Lagi ka lang din masaya para sa akin at sa pamilya ko. Paunin mo ang pagmamahal namin sa'yo. Sayang at wala na makikipaglaro kay Basti ng hide and seek. Tuluyan ka nang nagtago at kailanman hindi na magpapakita pa. Mahal na mahal kita, Harry Boy. Mamimiss kita sobra. Love, Ate Shelly. Pasensya na kailangan akong walang tulog. Wala akong boses. Harry Boy. Maraming salamat sa lahat sa masayang alaala na iniwan mo sa amin. And sa aral na iniwan mo sa pagkawala mo. Dahil sa kayo magiging batayan namin kung paano maging mabuting tao. Sobrang pilit mo, ang dami nagmamahal sa iyo dito. And masakit sobra, lalo na itong araw na ito. Kasi hindi ka namin makakasama. And sa family ni Sai, salamat sa pagmamahal ng Hari. Sobrang alam ko, sobrang saya ni Hari sa inyo. Though, napalayo siya sa amin, pero alam ko kung bakit. Ngayon ko na naisip, kaya pala siya talagang sobrang saya niyo po sa inyo ni Hari. And sobrang thank you po sa buong family ni Sarili. And Hari, sobrang miss ka namin. And nalaman kita sa Ate Sherry, wala man dito. Pinakasabi niya, mahal ka niya. And sobrang sakit sa kanya ito na wala siya dito kasama namin. And sa lahat na nagpunta, salamat po sa pagmamahal niyo kay Hari. Sabi ko po kasi hindi ako magsasalita. Pero sana maintindihan niyo yung pagpasahin ko lang. Sa aking paboritong kapatid, sorry sa iba, wala naman na si Hari. AKA Boy Plano, Attorney Sirato. Dami nagsasabi na maging masaya daw ako kasi nasa happy place ka na daw. Pero sorry, hindi po talaga ako masaya.
Napakarami mong plano mula sa kung anong-anong business na gusto mong pasukin. Di ka na uubusan ng business na itatayo. Yung mga itlog na tinatsaga mong timbangin, kahit napakaliit ang kita mo. I-deliver mo pa kung saan-saan. Lahat kami parating nakasuporta sa ng trip mo. Kahit parating ka namin inaasahan. Alam ko, ito yung plano mo na magkakasama tayong pamilya. Pero sana nandito ka. Nakikita mo kami lahat magkakasama. Mamimiss ko sobra yung manghiniti mo. Yung tawa mong nakakahawa. Mamimiss ko yung kapatid ko na parati kong mauutusan. Mamimiss ko yung kapatid ko na parati kong pinagtatanggol at inaalalayan. Ang sabi mo, gusto mo magtiid-tiid ng March sa pagdating mo. Pero sana tinupad mo naman yung mga plano mo. Kasi gusto namin buhay ka. Gusto namin kasama ka. Ito na yung pinakamahirap na part. Yung hindi ka nasasagot sa GC. Hindi ko na maririnig yung boses mo. Yung parati mo sinasabi na, ingat ka, Ate Che. Pray lang lagi. Pero bakit di ka nag-ingat? Yung hindi ka na namin makakasama sa mga tiid-tiid natin. Yung hindi ka na makakasama sa mga jam natin sa Princeton. Ngayon, picture na lang parati namin kasama. Harry Boy, mahal na mahal kita. Magpatuloy man kami sa mga buhay namin ngayon. Pero gusto ko malaman mo na habang buhay kang nasa puso ko. Promise ko, aalagaan ko sa Cyril. Sisikapin ko na sana yung ibang plano mo, kung hindi man lahat ay magawa ko. Boy, plano ka talaga. Nakakainis ka, iniwan mo kami. I love you, Harry Boy. And sana, ako pa rin ang ate mo pag nagkita tayo. I love you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala yung kapatid ni Harry kung hindi niyo po alam. Ako po si Harry. Hindi ako sanay nito kasi sanay. Hindi ako may family. Gusto namin magpasalamat sa inyong lahat sa mga nagmamahal kay Harry. Maraming salamat sa high school friends niya, sa elementary friends niya, sa aming mga relatives, sa aming sa lahat, sa family ni Cyril. Gusto namin magpasalamat sa mga kaibigan namin lahat-lahat. Para sa aking kabaro, kasi parehas po kami ng profession. Hindi nyo na itatanong, seaman din po ako. Kaya alam ko po yung pakiramdam nung kung gaano ka-risky yung trabaho natin. Kung meron man nakakaalam ng parehas po kami ng position sa barko. Kaya alam ko po yung feeling na hindi ka nag-iingat eh. Si Marlon, parehas po kami ng mga trabaho po. Dahil kay Daddy. Para sa aking kabaro, drinking body, biking body, basketball body, pusoy body. Hindi po kami masyadong sugaron. Sa bulsoy lang po yun. At sa akong body na rin po.
higit sa lahat, sa aking kapatid, mahal na kapatid. Sobrang mamimiss ko. Thank you sa lahat ng good memories natin. Sobrang sakit lang talaga ng biglaan ng pagkamatay. Kausap ko pa siya ng birthday ko. February 21. Sabi niya, libre niya daw ako ng Jack Daniels. Pero sabi ko, makalan. Sabi niya, ayan, mahal yun eh. Sabi niya, sige, sagot ko na yan. Babayaran ko sa katapusan. Wala daw siyang Gcash. Ayaw ganun eh. Hanggang ngayon nasa denial stage pa rin kami. Sana po panaginip lang ito na gigising na lang tayo, nandiyan pa si Harry. Basta kung nasan ka man, Harry, kung nasan ka man, dyan ka na lang. I hope okay ka na dyan. May your soul rest in eternal peace. I love you, Harry. Hindi ko man nasasabi sa'yo, pero alam mo yun. Si Marion, si Bunsoy, at mahal na mahal ka namin. Si Ate Sherry, Ate Mother, Mami, si Ay, si Emerson. Hey, si Juna. Masakit din sa asawa ko ang pag-uwala ni Harry kasi na po, saka sa mga anak ko, sobrang favorite daw nila si Harry kasi parang ako po yung siguro yung kabaliktaran ni Harry kung siya yung napakabait. Ako yung siguro. Alam na nila yun. Pero alam ni Harry yun, mahal na mahal ko siya. Maraming salamat po sa mga kapag-aral ng si Rian Resuelio. Sobrang salamat. At sa high school friend si Harry, hindi ko ano makakalimutan. Sobrang thank you. Napakaswerte ni Harry, may kaibigan siya katulad ninyo. Totoo, promise. Pati yung elementary, imagine. Kaya sabi nga nila, hindi mo rin nakaka-pressure na mamatay. Ikaw walang pumunta. Kasi na rin, tsaka mga anak walang pumunta sa akin eh. Okay. So, thank you. Maraming salamat po. Sasalita ako. Parang iiyak lang. Hindi sa iniingit ko kayo. Ako pinakaswerte. Wala sa kami ni Harry na magkasama. Lahat, dami namin. Pangarap. Ilang oras na lang eh. Baka pwede natin pag-iusapan. Sana pinagpapo na lang ako. Pero ganito, iiwanan mo kami. Baka ako sumunod na. Mahal na mahal kita, Harry. Alam mo yan na mga usapan namin ni Harry ang mga pagdiwalay lang sa amin ay kamatayan. Ito na. Ito na yung kinakatakutan ko.
Dapat next year magkikita na tayo. Napunta ka na ng Amerika. Bakit kita na yung natin? Hindi ka na, baka nagagalit ka na sa akin. Kasi yung time na nasa Amerika ako, sabi ko, dahil doon, ayaw ko talaga umiyak kasi nakikita po ng mga anak ko. Ayaw kong makita ng mga anak ko na sobrang down ako. Pero yung pumasok ko sa akin sa panaginip ko, na sinabi ko sa akin, huwag akong iyakin. Hindi nga ako iyakin. Alam mo, Nelly, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat. Sa lahat, alam namin, mahal na mahal niyo si Harry. Thank you. Nakakakilala ako po si Sari Gil, ang wife ni Harry. Okay, ang tawag ko kay Harry, lagi ko sinasabi sa kanya, Harry, you are my God's best. Dahil si Harry, pinipili ko siya. Siyempre, lahat tayo gusto natin yung tao totoong magmamahal sa atin. Nag-pray ako. Sabi ko, God, please, bigyan niyo po ako ng isang tao na God-fearing and imamahalin ako ng buo. Few days, inad ako ni Harry sa Facebook. That was 2018. And then, di siya nag-message. Sabi ko, parang torpe or mayabang. Actually, yun ang expression ko sa kanya. Tapos, minessage ko siya. Sabi ko, ikaw yung best friend ni Marty. Sabi niya, oo, ikaw ba yung best friend ni Joel? So yun, then nagsimula po lahat. And then everything went smooth. As in, parang fairy tale yung naging parang courting stage ni Harry. Tapos nung kaya na-experience namin nagtanong, magtanong ang isang super na, pwede ba Manilaw? Kasi may iba hindi Manilaw. So yun siya, very straightforward. So, lahat naging okay. And then, sorry, napaka-independent ko nung nakilala ko ni Harry. Pero since nakilala ko siya, nagkasama kami, dahil naging dependent na ako sa kanya. So sa ngayon, hindi ko alam paano bumalik sa pagiging independent nang wala siya. Sa work ko dati is, ang tagal ko na, wala na akong plano na mag-resign, parang nakaano yung future ko na ako din magre-retire sa work ko kasi dekada na ako doon. Pero nung nakita kami ni Harry, parang ang dami nung naging babid lang ang yung plano sa buhay. Sabi niya sa akin, di ba may plano ka na mag-take ng entrance. Sabi ko, oo, pero nung after graduation yun, ngayon wala na. Maraming plano ko na yun. Tapos sabi niya, tutulungan kita na ma-achieve yung dreams mo na hindi natuloy. Mamamahal sa kanya. Yung time na yun sila kung sabi nag-aasa-basa na rin ng patay nila sa US. Ngayon sabi ko, sige, gagawin ko to para sa Inibang ko ng buhay ko. Actually, nagkaroon ako ng depression, transition na. Pero pinaya ko, bago maging maraming.
solid sa'yo niya every step na na-achieve namin. Napapasok na MBA sa English class, nagkaroon ako ng lawyer. Nagkaroon na ako na Malabi ko nga na, hindi ko lang magpapos ang UOS. Napakahirap ang pagtutunan yun. Sabi ko lahat ng sakripisyo mo, lalaki po siya mo gusto kong tumpasan. Sabi niya, hindi mo kailangan tumpasan lang. Ito na nga, para ba ako makakabawi sa kanya? Napakasakit. Prayer yung center namin ni Hari sa relationship namin. Lahat, nagpapasuggest ko lang. Kahit mga prayer namin, pati yung pagsakay namin ko, sabi ko lang ito mag-pray sa kabila mo. Sisimba ko lang kung nagtitig naman, hindi lang makauwi ka ng safe. Matapos makontract man ng buo ka. Malusog, walang sakit, malayo sa disgrasya. Pero hindi ko alam bakit. Minsan kinakasyon ko talaga si Lord, pero yung plano natin, mas may magandang plano si Lord. Hari, nasa naman kung andito ka. Sana naririnig mo ako. Hari, I know that you are my place, my happy place, my safe haven, my home. You always bring out the best in me. My life is so empty and incomplete without you by my side. You are the melody in my life, the healing in my heart, the gift that keeps me going. Every time I think of you, my heart overflows with joy and happiness. Your love and presence would always makes me feel that everything is okay. I never had a dull moment whenever I'm with you. Thanks for being a supportive, responsible, and hardworking husband that you are. You are selfless, compassionate, and a loving husband. I couldn't ask for more. Thank you for your constant love and care, simula umpisa hanggang dulo. For being there, always, and trusting me, even at times I am doubting myself, and for always pushing me to the limit. Dahil sabi mo nga, dapat palagi kang game sa buhay. Your presence in my life has been more than an exciting experience. Since I met you, it feels like I'm living in a dream, in a fairy tale world. Hindi ka nahihiya to show the world how much you loves me. Nagkaroon ako ng kaibigan, katuwang sa buhay, kakulitan at kaasaran. Hindi kita malilimutan, mahal ko. Thanks for doing all the things that you do, even the little ones, and most especially your sacrifices to reach our dreams. You know how much I appreciate you kahit na nabubuhay ka pa, because you deserve to know how good person you are. Everything in me changed for the better since the day you came into my life. You taught me how to be a good person, telling me always not to hold grudges and burn bridges with anyone. Ayaw mo na may kagalit ka o magagalit sa'yo, ikaw ka magsasorry palagi para lang maayos na. Thank you for sharing your life with me, mahal ko. Your dreams, your worries, your fears, and your joy. I am blessed beyond words for having you in my life, mahal ko. Our families, friends, and lahat ng taong nakasalamuha mo, we always talk about how much kindness and love you have in your big heart. Tama si Ate Cathy. Kahit maiksi lang ang buhay mo dito sa mundo, punong-puno naman ito ng nag-uumapaw ng pagmamahal mula sa mga taong nasa paligid mo. Maybe it's not the best life that you had, but you made it to be a very fulfilled life.
because of all the love in your heart. Sabi nga nila, punta ka na sa heaven because God saves the one who has the best soul. Mahal na mahal kita, hali ko. I love you as high as I can reach, as far as I can see, to infinity and beyond, mahal ko. From this day to the day we are one again, I will love you until the end. I want you to know that I will love you till my heartbeat stops. When the right time comes, please welcome me in heaven with a big tight hug that you're always giving me. And let's continue our love story and our plans in heaven, mahal ko. It was a great love indeed. I love you so much. Please help us to face the coming days without you, because from now on, every day will never be the same. You left a big hole in our hearts. To everyone who will join us in this difficult time, and please respect to Hari. I really appreciate your presence. Sa immediate family ko ni Hari, kay Mami Ellie, Daddy Lando, and kay Daddy Boy na rin in heaven. Thank you for the life of Hari. Hindi ko makakilala si Hari. At hindi siya mahuhumong bilang isang mabuting tao kung hindi dahil sa inyo. At sa pagpapalawin ng isa. Sa mga kapatid ko ni Hari, mga ingles ko, mga pamangkin, the bonding and dating natin will never be the same sa pagkawala ni Hari. Alam ko, mahirap, pero kailangan natin magpatuloy at magpakatatag sa buhay. I know I can never replace Hari, but will always be here for you all. Palaging kasama niyo sa pag-alala sa kanya. Sa relatives po namin, from Rasuelio family, Real family, salamat po sa oras, panahon at gustong pagmamahal nyo kay Hari. Ako po hindi matatawagan yung pagmamahal nyo kay Hari. Sa Gagatino family, Nagasa family, sa side ko, thank you po for accepting Hari as part of our family, as if he is our own. Kay Manang Nelly, Manang, tinuring ka po ng mga lamang ina ni Hari at alam kong tinuring niyo din siya na parang anak niyo. Ang sa mga bugoys, alam ko sobrang miss niyo na si Hari dahil bira-bira niyo na siyang makasama since the day na nag-asawa siya. Pero hanggang sa huling sandali, na hindi niyo siya kita, alam ko, sulit niyo naman yung time na kasama siya, hindi biro ang 2 decades nakasama siya. Actually, nainggit ako. Sana nakasama ko na ng ganong patagal din. Mahal na mahal niyo kayong lahat, mga bugoys. Sa mga elementary classmate niya, sobrang na-appreciate namin kayo sa pakikiramay at paglalala kay Hari, kahit naman alam niyo siyang nakita, may beses nakita, nakasama. Sa colleagues ni Hari din, sa previous niya, sa Sal and Reason, na nag-message sa akin, nagpapanat os puso ng pakikiramay at pakikidalang Hari sa pagkawala ni Hari. Salamat po sa SMI, natungkol sa pangarap ni Hari na makapag-hiking. Maraming salamat din sa pakikiramay. At sa lahat po na nagpunta since day 1, sa mga nagbigay ng bulaklak, at sa lahat ng taos pusong nakiramay sa aming pamilya. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong suporta sa aming pamilya. Ramdam ko po ang pagmamahal at pagpapahalaga ninyong lahat kay Hari. At sa huling sandali na ito, na makasama natin si Hari, let us all please remember that the short life po ng asawa ko can be an opportunity for us to reflect with our lives. That is to live in every moment. Dahil ganyan po si Hari, always making the most of his day. Walang sinasayang na oras. Palagi din ang sinisiguro na makapag-spend ng time with his loved ones. Or at least, kamustahin sila once in a while. Days before he died, he would always talk to me about how much he wanted to help others. Sabi niya, it feels good making someone smile, and he is always reminding me to
stay positive even during difficult times. Harry left us with a life's lesson that is to continue to love one another. Send your loving thoughts to your loved ones. Love yourself, smile at people, and love the people around you because that is what he did. His legacy that will remain forever in our hearts. Harry, thank you for always putting a smile in our faces. Mamimiss namin ang miss mo sobra. Till we see each other again, mahal ko. Lord God, may the light of Jesus and the angels bring peace and salvation to my husband, Christopher Harry Rian. We pray this in Jesus Christ's name. Amen.